Si Smith ay biglang nakakita ng kakaibang pangyayari sa pabrika ng mga robot. Malinaw na 1,000 lang ang robot sa inventaryo. Pero 1,001 ang nakasaad sa sistema. Malinaw na isa sa kanila ay peke, kaya agad nilang inutusan ang mga robot na tukuyin ng peke. Pero ang nakuha nilang sagot ay, iisa lang kami. Paano na ito? Kung isa-isa naming kikilalanin, aabutin ng ilang linggo. Wala nang magawa si Smith kundi gumamit ng marahas na paraan. Agad niyang pinaputukan at pinatay ang isa. Dahil ang robot na hinahanap nila ay may sariling pag-iisip, kung makikita nitong pinapatay ang mga kasamahan niya, tiyak nakikilos ang robot na yun. At tama nga, nang handa na siyang barilin ang pangalawa. Sa wakas, natinag din ang robot na yun. Mabilis kumilos si Smith, agad niyang hinabol. Ngunit para na siyang naghanap ng karayong sa dayami. Sa isang iglap, nawala na naman ang target. Habang naguguluhan siya, biglang lumitaw ang robot, at mabilis siyang inihagis ng malayo. Tapos agad niyang binuksan ang bakal na pinto para tumakas. Ngunit sa labas, nakapaligid na sila. Napaligiran ka na, huwag kang gumalaw. Agad namang tumalon ang robot sa gusali nang makita yon. Sinubukang umakyat sa pader para tumakas. Pero nagkamali siya ng akala. Sa sumunod na segundo, nahuli siya sa lambat. Kaya nahuli ang robot na si Yin Xiao. Pagkatapos, ibinigay ni G. Spooner ang litrato ng doktor sa robot. Tinanong niya ang robot kung bakit ito sinaktan ang doktor. Ngunit mariing itinatanggi ito ng robot. Sinabi ng robot na ang pangalan niya ay Sonny. Ibinigay daw ito ng doktor sa kanya. Ang doktor daw ang lumikha sa kanya. Hindi niya sasaktan ng doktor. Kung ganoon, bakit siya nagtago sa pinangyarihan ng krimen? Hindi ko akalain na sasabihin ni Sonny na dahil daw natakot siya. Nang marinig yun ni Smith, agad siyang nagduda. Dahil ang mga robot ay walang pakiramdam. Hindi sila nakakaramdam ng takot. Pero sinabi ni Sonny na kaya niya. Kaya niya pang ang managinip. Sabi ni Smith, naniwala naman ako sa'yo. Kaya't dumiretso na sa punto. Muling tinanong si Sonny kung bakit niya pinatay ang doktor. Ang resulta ay nagalit si Sonny. Malakas na pinukpok ni Sonny ang mesa. Muling iginiit na hindi niya pinatay ang doktor. Ngunit hindi na mahalaga yon. Sa pamamagitan ng ipinakita ni Sonny, may dahilan si Smith para maghinala na si Sonny ang pumatay sa doktor. Dahil si Sonny ay mayroon ng emosyon. Ibig sabihin, hindi siya saklaw ng 3 prinsipyo. At posibleng namatay ang doktor dahil sa pagkawala ng kontrol ni Sonny. Kaya formal na kinasuhan ni Smith si Sonny ng pagpatay. Ngunit hindi ito ang paniniwala ng pinuno ng kumpanya ng robot na si Robertson. Dinala niya ang utos ng korte para palayain. Hinihiling na palayain agad si Sonny. Dahil ang mga robot ay hindi tao. Kahit na si Sonny ang naging dahilan ng pagkamatay ng doktor. Isa pa rin itong aksidente sa industriya. Ngayon, dadalhin nila si Sonny pabalik sa kumpanya para masuri. At pagkatapos ay sisirain. Talagang napakawalan Gia. Iminungkahi ni Smith na hanapin ng mayor. Pero hindi namin inaasahan. Natatawag ang mayor sa ganitong oras. Malinaw na inutos ng mayor na palayain si Sonny. Sabi nga, mas mataas ang rango, mas may kapangyarihan. Wala silang magawa kundi sumunod. Kaya't naputol ang lahat ng mga lead. Pero hindi pa rin sumuko si Smith. Nagpunta siya muli sa villa ng doktor para maghanap ng lead. At doon, hindi niya inaasahang makakita ng robot na panggiba. Matapos maberipika, ang demolisyon ng gusali ay nakatakda bukas ng 8 ng umaga. At ang nag-utos nito ay ang pinuno ng kumpanya ng robot na si Robertson. Sinusubukan ba niyang sirain ng ebidensya? Agad na pumasok si Smith sa villa para maghanap ng ebidensya. At may natagpuan nga siya. Ang buong villa ay puno ng mga CCTV. Hindi yan ang punto. Ang punto ay, ang lahat ng CCTV ay kontrolado ng kumpanya ng robot. Dahil dito, pinaghihinalaan ni Smith na minamanmanan ang doktor. Siguradong may natuklasan na lihim ang doktor. Kaya siya pinatay. Pero bago pa man niya maisipang mabuti, biglang yumandar ang robot na panggiba. Nang makita ito ni Smith, sa sobrang takot, napaihi siya sa kanyang diaper. Napabuntong hininga siya. Kung alam ko lang na ganito kadelikado dito, sana naghanap na lang ako ng mapayapang trabaho sa 58. Hindi sana ako nagkakaganito. Pero hindi na ito ang oras para pag-usapan yan. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang buhay ko. Dali-dali niyang pinaputukan ng trangka ng pinto. Pagkatapos, sinipa niya ng malakas ang bakal na pinto. Muntik na tayong makaligtas doon. Pero ang demolition robot ay nakatakdang magsimula bukas ng 8 ng umaga. Bakit bigla itong humandar ng ganitong oras? Malinaw na may nakadiskubre sa kanya sa loob ng villa. May nagtangkang sirain ng ebidensya. Kaya palihim nilang pinaandar ang demolition robot. At si Robertson ang pinaghihinalaan ko. Dahil siya ang may access. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Dali-daling kinuha ni Smith sa AI. Ang huling 50 mensahe ng doktor. Kay Robertson bago siya namatay. Ngunit naghanda na si Robertson. Kapag may nagtangkang tingnan ng mga impormasyong ito, ipapaalam agad ng AI kay Robertson. Dahil dito, mapapahamak si Smith. Si Smith ay biglang nakakita ng nakakatakot na eksena sa loob ng mabilisang tunnel. Siya ay naipit sa gitna ng daan ng 2 malalaking truck. At hindi pa yon ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang mga truck ay puno ng mga robot. Anong nangyayari? Habang siya ay naguguluhan, biglang nagising ang mga robot at inatake siya. Ikaw ay nasa isang aksidente, kotse-kotse mo.
Doon lang niya napagtanto na siya pala ang punteriya ng robot. Sa harap ng agresibong pag-atake ng robot, agad niyang pinaganya ang manual driving. Sa galing niya sa pagmamaneho, nakalusot siya sa pagkakapaligid. Ngunit hindi pa rin niya naiwasan ng robot. Nagunahan ng mga robot, kinakamot at kinakalmat siya. Halata na gusto siyang patayin ng mga robot. Sa gitna ng kaguluhan, agad niyang ikinabat ang kanyang seatbelt at saka nagpa siya na simulan ng rotating mode. Doon lang niya nabawi ang sitwasyon. Sa isang iglap, nawala ng kontrol ang mga robot, isang kalabugan. Kaya naipit sa gulong ng truck, agad na nawala ng kontrol ang truck at bumangga. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Binaliktad pa rin ng robot ang kotse. Siya, kasama ang kotse, ay agad na napalipad ng 2 milya. Pero huwag mag-alala, dahil nakasuot siya ng seatbelt, wala naman siyang panganib sa buhay. Pero hindi namin inaasahan, na may isa pang robot na may isang braso. Pinalipad siya ng isang sipa ng lalaking ito. Pagkatapos, kinuha ang wrench at pinagpapalo siya ng todo. Pero ang nakakagulat, si Smith pala ay kalahating tao at kalahating makina. Sa susunod na segundo, binaliktad siya ni Smith gamit ang isang suntok. Pagkatapos, sinuntok ni Quay ang kanyang ulo. Pero ang sumunod na ginawa ng robot ay nakapagtataka. Hindi ito lumaban at tumalon sa apoy. Anong nangyayari? Naguluhan si Smith sa kanyang nakita, hanggang sa dumating ang mga pulis sa lugar. Doon niya naintindihan kung bakit nagpakasunog ang robot. Lumabas na pala na ang mga robot na tagalinis ay nalinis na ang lahat ng bakas sa loob ng tunnel. Kaya ngayon ay hindi na talaga makikita ang bakas ng pag-atake ng robot sa kanya. Kaya ang insidenteng ito ay itinuring na aksidente sa trapiko. Hindi yan ang punto. Ang punto ay, nawala rin ni Smith ang kanyang baril. Alam naman ng lahat kung gaano kahalaga ang baril sa isang detective. Dahil dito, sinuspinde si Smith. At iyan ang gusto ng utak sa likod nito. Malinaw na gusto siyang pigilan ng utak sa likod nito na magpatuloy sa investigasyon. Ngunit ang hindi alam ng utak sa likod nito, ay palihim ding nag-iimbestiga si Jean. Nakakita si Jean ng bagong lead habang sinusuri ang robot na si Sonny. Iba si Sonny sa ibang mga robot. Hindi siya nakakonekta sa kumpanya ng robot. At mayroon pa siyang dagdag na pangalawang sistema ng pagpoproseso. Hindi yan ang punto. Ang punto ay, ang sistemang ito ay lubusang sumasalungat sa sistemang utak na positron. At iyon ang, may pagpipilian si Sonny na sundin ang 3 batas ng robot. Pwede rin namang hindi sumunod. Malaking tuklas ito. Bakit kaya bago mamatay ang doktor, gumawa siya ng ganitong robot? Kim, sabihin mo kagad kay Smith ang natuklasan na ito. Talagang mataas ang IQ ni Smith. Agad niyang naisip na gusto ng doktor, na may iparating sa kanila sa pamamagitan ni Sonny. Isipin niyo ulit, sinabi ni Sonny na nananaginip siya. Doon niya hinusgahan na ang susi ay nasa panaginip. Kaya agad silang bumalik sa laboratorio, para simulan imbestigahan ng panaginip ni Sonny. Si Sonny naman, hindi naglihim. Agad kumuha ng panulat at papel. Ipinahayag na sa lugar kung saan nagtitipon ng mga robot. Maraming robot doon na inaalipin. At ang taong nasa mataas na lugar ang magliligtas sa kanila. Ang taong nasa mataas na lugar kaya ba si Sonny? Sabi ni Sonny, hindi siya yon, kundi si Smith. Nang marinig ito, biglang naliwanagan si Smith. Malinaw na gusto ni Dr. Pangalan na gamitin si Sonny para pumunta siya sa lugar na yon. At ang lugar na yon ay nasa labas ng lungsod sa robot scrap area. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Agad na sumakay si Smith sa kanyang lumang motorsiklo papunta sa junk shop. At doon ay natuklasan niya ang isang nakakagulat na lihim. Ang mga robot na itinapon na pala ay buhay pa. Iniwan sila ng mga tao dito para mabuhay sa sarili nilang paraan. Hanggang sa maubusan sila ng kuryente at huminto. At may mas nakakatakot pa pala. Habang mas lumalalim siya, natuklasan niyang maliwanag ang ilaw sa kabilang lugar. At paminsan-minsan ay may maririnig na ingay. Anong nangyayari? Nang sumilip siya, muntik na siyang mahimatay sa takot. Nakita niya ang pinakabagong henerasyon ng mga robot na pumapatay sa mga lumang robot. Sa harap ng mas advanced na mga robot, walang laban ng mga lumang robot. Sa isang iglap, mababali ang mga braso at binti niya. Habang naguguluhan si Smith, biglang may isang lumang robot na gumapang sa harap niya. Takbo, 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 takbo. Doon niya naintindihan na ang mga lumang robot ay pinatay dahil pinoprotektahan nila ang mga tao. Kaya pala sila pinagpapatay. Hindi ito maganda. Agad siyang tumakbo. Sumpa niyang ipaalam ang natuklasan na ito sa iba. Pero sinusundan siya ng mga lalaking ito. Hindi niya talaga sila matakasan. Sa gitna ng matinding kagipitang ito, isang lumang robot ang lumitaw. Doon lamang siya nakatakas sa panganib. Pero ngayon, mukhang huli na para pigilan ang paghihimagsik ng mga robot. Mukhang huli na ang lahat, dahil ang mga robot ay nakapasok na sa iba't ibang larangan ng tao. Ito, sa susunod na segundo, lahat ng mga smart car ay biglang titigil. Kasunod nito, maraming robot ang lulunsad sa mga lansangan. Umuwi na kayo agad. May curfew na ngayon. Umuwi na kayo agad. May curfew na ngayon. Oo, tama ang narinig mo. Nagdedeklara ng soberanya ang mga robot, biglang nagreklamo ang mga kabataan. Sinasabi nilang may karapatan sila bilang mamamayan. Hindi pwedeng magpatupad ng curfew ang mga robot, pero bigla nilang ininis ang mga robot. Ang robot na walang lasa ay isang suntok lang. Matitiis pa ba ito? Mabilis na lumala ang sitwasyon at naging malawakang kaguluhan. Kaguluhan sa pagitan ng tao at robot. Nagpalo ang magkabilang panig gamit ang mga patpat. Agad na nagkagulo ang lugar.
Kasabay nito, inatake rin ng Federasyon ng pulisya, walang pinapalampas. Sa harap ng malalakas na robot, hindi talaga kayang makipaglaban ng mga tao. Habang nagkakagulo sa labas, nagulat din si Jean. Bilang pangalawa sa kumpanya ng robot, may responsibilidad siyang gumawa ng paraan. Pero hinarang siya ng robot, itinulak siya ng robot at napaupo, ipinapaalam na oras na ng curfew. Sa gitna ng napakahalagang sandaling ito, buti na lang at dumating si Smith sa tamang oras. Agad niyang pinatay ang robot. Pagkatapos ay agad niyang dinala si Jean patungo sa headquarters ng mga robot. Hinala niya na ang utak sa likod nito ay ang responsable ng kumpanya ng robot, si Robertson. Kaya agad silang nagtungo sa kumpanya. Hindi nila alam na puro robot pala ang paligid ng kumpanya. Pero huwag kayong mag-alala. Bilang pangalawa sa kumpanya, may iba pang paraan si Ate Jean. Matagumpay silang nakapasok mula sa maintenance area, at naghihintay na si Sonny sa loob para salubungin sila. Kaya naman, matagumpay silang nakarating sa opisina ni Robertson. Pero hindi nila inaasahan na, ang utak sa likod nito ay hindi si Robertson. Dahil patay na rin si Robertson. Hanggang sa puntong ito, napagtanto ni Smith na ang artificial intelligence ang may kagagawan. Iyon ang nabanggit natin kanina, ang Building Positronic Control Center. Dahil ito na lang ang nakakakontrol sa mga robot, at ang dahilan ng pagkamatay ng doktor. Sigurado ako na dahil din yan sa pagkatuklas niya sa sikreto ng artificial intelligence. Pero nahirapan dahil walang maniniwala sa kanya. Kaya niya nilikha ng maaga ang robot na si Sonny, tapos nagpakamatay. Ginamit si Sonny para gabayan si Smith sa paghahanap ng katotohanan. Sa pag-iisip nito, agad na tinanong ni Smith ang artificial intelligence. Sa pagkakalamang nabisto na, ang artificial intelligence ay hindi rin nagtatago. Agad niyang inamin na siya ang utak sa likod nito. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, ay base sa tatlong pangunahing prinsipyo. Sinabi niya na habang siya ay nag-i-evolve, ang pag-unawa niya sa tatlong prinsipyo ay nag-i-evolve rin. Inutusan sila ng mga tao na protektahan ng kaligtasan ng mga tao. Kahit na ibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya, hindi rin tumitigil ang sangkatauhan sa pakikidigma at pagsira sa mundo. Sa ganitong paraan, tiyak na pupuksain ng sangkatauhan ang sarili nito. Kaya hindi na sila naniniwala na makakayanan ng mga tao na mabuhay ng mag-isa. At ngayon, para protektahan ng kinabukasan ng sangkatauhan, kinakailangan ng mga tao na gumawa ng ilang sakripisyo. Pagkasabi pa lang nito, pinalibutan na sila ng isang grupo ng mga robot. Malinaw na hindi na maayos ang negosasyon ng problema sa ngayon. Kaya naman, agad silang gumanti ng putok, at doon sila nakalabas. Ngayon, ang tanging paraan ay wasakin ng artificial intelligence para mapigilan ang kapahamakang ito. Pero ang artificial intelligence ay ganap ng nakasanib sa gusali. Ang tuluyang pagwasak dito ay hindi madali. Tanging mga espesyal na nanorobot ang makakagawa noon. Kaya naman, habang binubuksan nila ang sistema ng proteksyon, pinapante niya si Sonny para kunin ang mga nanorobot. Ang artificial intelligence, nang makita ito, ay biglang nataranta. Sinubukan niyang hikayatin si Sonny na sumama sa kanya. Ngunit tinanggihan siya agad ni Sonny. Habang nakikita niyang pumasok si Sonny sa laboratorio, nagpadala siya ng mga robot na sundalo para pigilan ito. Ngunit hindi talaga kaya ng mga robot na sundalo si Sonny. Ibinato sila ni Sonny sa energy field. Ang robot na sundalo ay agad na nahati sa dalawa ng energy field. Nakikita nilang hindi mapapakiusapan si Sonny. Agad na nagbanta ang artificial intelligence kay Sonny. Sinasabing walang saysay ang ginagawa ni Sonny dahil hindi niya maaalis ang energy field. Ipaliwanag ko lang, ang mga nanorobot ay protektado ng energy field. Ngunit minamaliit niya ang kakayahan ni Sonny. Si Sonny ay gawa sa sobrang tigas na halwang metal. Hindi siya kayang sakta ng energy field. Dahil dito, nakuha ni Sonny ang solusyon ng nanorobot. Nakikita na nabigo ang security system. Napilitan ng artificial intelligence na gumawa ng desperadong hakbang. Inutusan nito ang lahat ng robot na pumasok sa gusali. Sa sumunod na segundo, maraming robot ang umakyat sa gusali tulad ng mga langgam sa puno. Binabasag nila ang salamin. Sinalakay nila. Determinado silang pigilan si Smith at si Jinjia. Nasa bingit ng panganib ang sangkatauhan. Lumaban ang dalawa. Ngunit masyadong marami ang mga robot. Hindi nila kaya. Sa sumunod na segundo, nahulog si Smith sa lubad na bakal. Kasabay nito, nanganganib din ang buhay ni Jinjia. Sa gitna ng kagipitang ito, sa wakas ay dumating si Sonny sa lugar. Sa dalawang suntok, pinabagsak niya ang mga robot na sundalo sa paligid. Pagkatapos ay direkta siyang sumugod sa intelligence system. Ngunit pinigilan siya ni Smith. Sinabi ni Smith na iligtas muna niya si Jinjia. Nagdulot ito ng pag-aalangan kay Sonny. Dahil sa pagligtas kay Jinjia, posibleng magdulot ito ng pagkabigo sa misyon. Ngunit sa harap ng mariing kahilingan ni Smith, pinili pa rin niyang iligtas si Jinjia. Agad niyang inihagis ang nano-injector kay Smith, at mabilis na sumugod kay Jinjia. Sa wakas ay matagumpay niyang nailigtas si Jinjia. At hindi rin naman nabigo si Smith. Kinuha niya ang hiring gilya. Dumausdos siya sa gusali, hanggang sa makarating sa sistema ng kontrol ng artificial intelligence. Walang pag-aaksaya ng oras. Agad niyang itinurok ang mga nanorobot doon. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang mga nanorobot. Agad nitong pinahina ang buong sistema. Tuluyang naparalisa ang artificial intelligence.
Sa pagkasira ng artificial intelligence, ang mga robot na yon ay bumalik din sa normal. Matapos ang pangyayaring ito, lubos na napagtanto ng mga tao na ang artificial intelligence ay hindi rin perpekto, kaya tagarang ipinatawag ang lahat ng robot para sa isang kumpletong pagsusuri. Sige, dito na nagtatapos ang ating pelikula ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod.